Australia says no for Duterte interim release. Bago yan, pag-usapan muna natin to. Ito si Patricia Fox, isang Australian nun o madre na member ng Congregation of Our Lady of Zion. Inaresto siya ng Bureau of Immigration noong April 16, 2018 dahil kinundin na niya ang war on drugs ni Digong nung panahon na yan. At naglingkod lang naman ang madring ito sa Pilipinas ng 27 years. Tumutulong siya sa mga mahihirap, sa mga kabataan, sa mga inaabuso at nagsusulong siya ng human rights at humanitarian aid. At dahil nga nag-criticize siya noon sa gobyerno ni Tatay Digong sa war on drugs, ipinadeport siya ng pamahalaan. At isa pa isang Australian din, 36 years old na si Jacqueline Hamil na biktima ng rape dyan sa Davao hostage crisis. Kung natatandaan nyo, nagbigay dyan si Tatay Digong ng rape joke. Sinabi nga niya dyan, oh maganda pala ito. Dapat pala mayor ang nauna. Yan ang mga bagay na nakakalimutan ng pamilyang Duterte. At di ba nga ayon sa isang anak ni Tatay Digong, isang Australia sa mag-aampon sana kay Tatay Digong kapag ka na-aproban ang interim release na hinihingi ng kampo niya dyan sa International Criminal Court. Pero nagkamali sila dahil ang sabi ng Australia, no, hindi sila mag-host ng interim release kahit ma-aproban pa yan ng ICC. Get out! So ano ba ang matututunan natin sa bagay nito? Tingnan nyo, bumabalik lang sa kanya yung mga ginagawa niya noong araw, yung mga itinatanim niya, yung mga pang-aabuso. Ngayon siya ang nangangailangan, isa ang Australia sa tumatanggi sa kanya para umampon. Kaya kayo mga diehard supporters, mag-isip-isip kayo sa mga pagmumura nyo, sa mga pambubuli, sa mga pang-iinsulto ng kapwa, lalo na dyan sa social media. Grabe ang mga pagmumura nyo dyan. At darating ang araw, sisingilin kayo niyan. Kagaya ng nangyayari ngayon dyan sa tatay ninyo. Kaya ayusin ninyo ang mga desisyong ginagawa ninyo sa mga buhay ninyo. Isang paalala yan. At ngayon nga tinanggihan sila ng Australia, biglang bawi naman ito ngayong si VP Sara, na hindi daw choice ang Australia para mag-host ng interim release ng kanyang tatay. Pero nauna niya, narinig natin sa kanya yan. So ibig sabihin, nagsisinungaling na naman siya.